Nakita ni Wolves yung mga umatake sa target. And following one, they might lead us to the package. Nang may umatake kay Kenji ay huminto sila JB at Andres, lalo't espada ang gamit ng mga kalaban niya. Agad tinimbre ni JB kay Greg na may mga gustong pumatay kay Kenji, na agad silang pinaalalahanan ni Greg na i-assess muna nila ang sitwasyon, kaya nagmatsyag ang team. Lamang ang mga kalaban ni Kenji dahil espada ang mga armas nila, habang yung gamit niya ay yung pagtanggal niya ng snow, ang tanging panangga ni Kenji, pero hindi siya napatay dahil halatang bihasa ito sa pakikipaglaban, kaya agad sinabihan ni Andres si Greg na magaling ang target nila, kaya binili naman ni Greg na wag muna silang magkikiinkwentro dahil si Kenji ang target nila, hindi ang kanilang mga kalaban. Nang mapatumba lahat ni Kenji ang mga kalaban niya, ay agad-agad itong tumakbo. Nang makauwi na sila sa tinutuluyan nila ay pinaliwanag ni Greg na batay kay Tagawa ay mga Raijins ang humahabol sa target nila na malulupit na local mafia, na agad namang tinanong ni Tomas kung ano ang pakialam nila kay Kenji, kung bakit gusto nilang patayin, kaya sinaad ni JB na hindi susugod ang grupo ng Raijin na walang katapat na pera, kaya siguradong malaki ang patong na pera sa ulo ng target. Pero napatanong si Andres kung sino ang nag-utos. Napaisip naman si Max na baka may mga nakabangga siya sa mga Raijin, lalo't isa siyang bayarang assassin, kaya baka may napatay siya dahil gusto nilang gumanti. Agad silang sinabihan ni Gab na hindi na yun kasali sa kontrata nila dahil ang mahalaga ay maunahan nila ang mga Raijins. Sinabihan ni Greg ang team na ang advantage nila ay hindi alam ni Kenji at ng Raijins na andoon sila, kaya mananatili silang incognito hanggang makuha nila yung target. Pinaalalahanan naman ni JB na magaling makipaglaban si Kenji at mahusay gumalaw dahil nag-training ito, na agad namang sinaad ni Tomas na siguradong hindi na ito babalik sa trabaho niya. Pinaalala naman ni Max na may darating na snowy storm, kaya sinara ang lahat ng exit points, kaya hindi basta-basta makakaalis si Kenji sa lugar. Binili ni Greg ang team na po-position sila kinabukasan sa mga lugar na pwede niyang puntahan, kaya kailangan muna nilang magpahinga. Agad namang tinawagan ni JB yung taong nag-aayos sa paglabas ng airpot niya para kumustahin kung may progress na, lalo't hindi pa pwedeng magtagal ng kulungan si Antonio. Kaya tinanong niya kung magkano pa ang kailangan niyang idagdag para mapabilis ang paglabas ng kanyang airpot. Agad naman siyang sinabihan ng kontak niya na may proseso lang dapat sundin, kaya kailangan nila ng sapat na panahon at oras, na pinasigurado niyang mag-a-update ito kapag may progress na sa kaso. Habang naglalakad naman si Andres ay biglang tumawag si Miguel kung saan sinad niyang papatayin niya silang lahat para wala nang nagbabanta sa kanila dahil deserve ng pamilya niya ang kapayapaan. Sabay humingi ito ng tawa dahil naabala niya ang binata. Agad tinanong ni Andres kung anong maitutulong niya, kaya pinaliwanag ni Miguel na nasa panganib ang pamilya niya, kaya kailangan nila ng mapagtataguan sa bugyas, na agad namang sinabihan ni Andres na may alam siya at iti-text na lang niya yung location, sabay pinasigurado niyang magiging ligtas sila doon, na agad namang nagpasalamat si Miguel. Hindi naman masabi ni Miguel kay Christine ang tunay na dahilan kung bakit may mga gustong mangidnap sa kanila. Sa paglilibot ng team ay makikita si Kenji ni Tomas, kaya susundan nito ni Ga, pero manganganib ang buhay niya dahil matatangay siya ng mga Raijins. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.